1, 2, 3, come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo. Fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang ganda ng Mama Sam ninyo. Charot! So, kamusta naman kayo mga amigo, amiga? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Martes. So, happy Tuesday sa atin lahat ng bonggang-bongga. And then, of course, gusto ko rin magpasalamat sa walang sawang sumusuporta at solid na Mama Sam dyan. Syempre dito sa ating Mama Sam Vlog, thank you so much. At saka sa mga bago nating subscribers, hello, hello, hello! So maraming salamat sa pagmamahal at suporta. And then, of course, shout out tayo sa mga ilang kaibigan natin na talaga namang nag-aabang araw-araw at nakatutok ng bonggang-bongga. So, syempre, shout out tayo kay Madam Catherine Kane, kung saan naman na-meet ko siya last night. Thank you so much sa pa-dinner and then thank you so much sa pasalubong. Nakakatuwa dahil syempre finally nagkita na rin tayo in person with Michelle Arceo. So sobrang maganda ni Michelle, grabe. So looking forward ako na sumali si Michelle sa Miss Grand kasi sabi ko, grabe, pang Miss Grand talaga ang beauty niya. And then, of course, shout out tayo kay Pearl Doctora, Purple Takayo 90s. Thank you so much for watching. Andyan din si Mads Vlog. Thank you. Barbet Elizalde, Cesar Anyon Nuevo. Thank you so much. Rosario Balendres, Edhi, maraming salamat. And then, of course, kay Glessy Metran, maraming salamat. Siyempre, nandyan din si Inday Bisaya 25. Thank you so much for watching. And then, of course, kay Snake Jen, thank you so much. Kay Daddy Eddie, na lagi din nakatutok at nakasuporta. Maraming salamat po. At saka, syempre, kay Ryan Ventura, maraming salamat. At syempre, hindi ko rin makakalimutan i-shout out si Games Baluyot. Hello, hello, hello. So, yon. At saka, syempre, isama din natin, syempre, si Ninong Perfecto na lagi din nakatutok. At saka, syempre, si Attorney Cornelo Dilagwin Marvic. Thank you so much for watching. Madam Henrietta Solidad and Madam Jenalina Paton. Maraming salamat po. So, yon. So, syempre, marami akong hatid na chika sa inyo na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya, guys, wag na nating patagalin ang ating mga chika. So, para sa una nating chika. So, ito nga. Grabe, kahapon bumulaga sa atin syempre ang ating reyna na si Diamante, ang nagwagi ng Reyna Hispano-Americana 2025. So ano ang masasabi ko daw? Na nakuha na ni Diamante ang ikalawang corona na mula noong 2017 na si Teresita Marquez at ngayong 2025 na si Diamante. Siyempre mag-expect tayo taon-taon na talagang pwede nating makuha ang corona ng Reyna Hispano-Americana. And we are lucky. Siyempre, happy ako yesterday. Talagang nagtatalon ako sa tuwa. Kasi finally guys, finally, sa 8 years na hinintay natin, eto na, nakuha na natin ang corona ng Reyna Hispano-Americana 2025. So, Diyos ko Lord, kahapon talaga, grabe. Sobrang panalo talaga yung ipinakitang performance from the beginning pa lang, the way kung paano siya kumanta sa swimsuit route, masasabi ko, ang winner ng Diamante, di ba? So talagang nandoon at nakaka-proud dahil hindi man siya ganong kabongga yung beauty niya, para minsan pagdududahan pa ng iba, pero ayan, finally na-prove niya sa atin lahat na she deserve yung corona na nakuha niya sa Pilipinas, na Reyna Hispano-Americana Pilipinas, at nailaban naman niya yun ng bonggang-bongga, di ba? So parang feeling ko din sobrang na-bless siya kasi sa sobrang
hirap din ng batang to ha. Mula sa Miss Universe Philippines, tingnan ninyo, talon-talon hanggang dito sa Reyna Hispano-Americana, wala din pahinga to. Parang CJ Opiasa din, di ba? So, yon kaya nakakatuwa. And congratulations, you deserve it, Diamante. And kami naman ay nagdiriwang din sa sa nakuha mong tagumpay. Kasi tagumpay ni Diamante, tagumpay ng sambayan ng Pilipino. Di ba? So, kaya sa mga bitter dyan, sorry na lang ha. Kasi sabing ganun, wala naman kayong ambag kung magdiwang kayo. But we are Filipino and let's celebrate for our new queen. Di ba? So, yun. Ganon. So, isipin mo na lang na dapat maging masaya ka para sa kapwa mo. Di ba? So, yun. At para naman sa sumunod na chika, Mama Sam, ano naman ang masasabi mo sa top 3 ng Reyna Hispano-Americana, Colombia, Venezuela, Pilipinas? Hindi madali to. Ito yung masasabi mo ng bongga, bonggang-bongga talaga, na parang sabi ko, wow, ang galing naman ng top 3 nila, di ba? Aminin mo, matinding top 3 to. Colombia, isa to sa mga matindi talagang kalaban sa Latina mula noon hanggang ngayon. At in fairness naman, di ba? Sobrang galing din talaga nila. And then Venezuela, Diyos ko, it's a powerhouse. Pero mas natuwa ako yung reaction nila nung last two standing. Kasi talagang nakita naman ninyo, nagtatalon din si Venezuela at she happy para kay Diamante. So, ibig sabihin, maganda talaga ang karakteristik na ipinakita ni Diamante sa laban niya sa Reyna Hispano-Americana. Pero ang napansin ko lang, parang hindi naging masaya si Colombia nang tawagin siyang second runner-up. Diba? Diyos ko, nakita din niyo yung reaction niya, parang ganon. Ang mga Colombian talaga, may pagka-bitter talaga sa Pilipinas. No? Charot. So, yun. Anyway, so congratulations. At talaga yung best top 3 talaga to ng Reyna Hispano-Americana sa buong history nila is Pilipinas, Venezuela, and Colombia. It's the best. Diba? Nangyari na yan sa Miss International nung nakaraan. At tingnan naman ninyo, ang bongga. Diba? Para naman sa sumunod natin, chika. Mama Sam, Grand and Cosmo. Anong tingin mo? Sino ang mas kalibre? Miss Grand? Syempre Miss Grand. Ano ba naman ang Miss Cosmo? Nakita nyo naman yung mga reyna nila ngayon. Ang gaganda din, di ba? Mga, tawag dito, mga impactful. Charot. So, yun. So, mga impacta beauty. Anyway. So, ako para sa akin, ang Cosmo, kasi nakita naman natin, mga di-calibre din naman yung mga beauty queens. Yung tipong talagang kakain ng apoy kapag naglakad na sila. Mga palaban, ganon. Pero kasi ang Miss Grand kasi, grand is grand. Kaya nga grand eh. So nakita naman natin yung queen nila ngayon. Tapos yung first runner-up natin, di ba? Sa Miss Grand ay CJ Opiasa. So talagang di-calibre at talagang masasabi ko, wow, winner, di ba? But of course, happy ako sa Cosmo. Charot, ang plastic ko. Anyway, happy ako para sa queen nila at natutuwa naman ako para sa kanila. At ipagpatuloy lang nila yan. Charot. At ako naman, dito naman sa Miss Grand, nag-aabang ako kung kailan ko koronahan ang Pilipinas dyan. I hope sana this year na, di ba? Kasi parang tulad niyan, excited ang mga Pinoy para sa Miss Grand. Lalo na may nababalitaan tayo na Chuba Chenes. Charot. So, yun. And then, eto nga, sabing ganon, ang Team Arnold daw para sa, ALV Pageant Circle Queen. Mga panalo daw ang mga reyna dito at nagiging successful daw talaga sa international pageant. In fairness kay Sir Arnold, no? Mula noon hanggang ngayon, talagang lumalaban talaga yung mga reyna nila. So, nandiyan na si Isabel ng Face of Beauty International last year. And then, si J. Opiasa, first runner-up sa Miss Grand. And then, last year din, si Maria Gigante, di ba, na naging Miss Universal Woman, winner, title holder. And then, ayan nga, ngayon naman si Diamante. O, saan pa? Eh, di ibig sabihin talaga, magaling siya kumuha ng mga reyna. O, di ba? So, I hope lang sana, maitrain niya rin talaga ng bonggang-bongga si Miss World para, alam mo yon,
corona na, charot. So, magaling, kasi yung mga queens kasi nag-e-effort talaga maghanda at nakita naman natin yung determination nila kung paano sila maganda sa laban nila at talagang pinag-iigihan nila ng bonggang-bongga. Aminin man natin o hindi, talaga hindi naman dahil yan kay Arnold, dahil doon sa mga reyna, di ba? So, benefit lang ni Mr. Arnold yan. Charot! So, yan. So, yung mga reyna, sobrang galing talaga at nakita naman natin na sobrang grabe yung determination. So, yon. So, para naman sa sumunod natin, chika, CJ Opiasa ang nag-train kay Dia Mate. Tingin mo, Mama Sam, dapat ba si CJ Opiasa na rin ang mag-train sa mga lalaban na queen natin, lalo na sa Miss Universe, Miss Grand? To be honest, kung ako tatanungin mo, yes. Oo. Kasi syempre, iba pa rin si CJ. Kasi she's a queen. And then, yung lalo na sa Miss Grand, yung mga ilalaban natin sa Miss Grand, magpa-under-train sila kay CJ Opiasa. Kasi alam ni CJ kung ano ang hinahanap, alam ni CJ kung ano ang gagawin, alam ni CJ kung paano aatake, di ba? So, para sa akin, she is one of the best na talagang dapat mag-train ngayon. At nakita naman natin yung kalibre ni CJ Opiasa. Bumababa pa lang yan sa hagdanan. Diyos ko, naka-cross legs na. O, di ba? Kita ko yung detalye ng kanyang pasarela. Talagang, ay grabe, parang parehas kami. Charot! So, yun. So, sobrang happy ako. Sobrang natutuwa ako. Sobrang panalo talaga. Ang gandang Pinay. Yun. Magaling. Magaling na magaling talaga. Diba? And then, of course, tagumpay ng Pilipinas sa international pageant. So, 2 crown for the Philippines in 24 hours. Dahil nanalo din tayo ng Miss Preteen Global 2025 na si Liza Jane Santiago. Tama ba? At tapos, after Diamante naman para sa Reyna Hispano-Americana. Ang bongga talaga ng gandang Pinay. Diyan natin pinapatunayan kung gaano talaga kalibre ang gandang Pinay pagdating sa international pageant. At nagtatagumpay tayo ng bonggang-bongga. Nakita naman ninyo kung paano nila kinuha ang corona. At hindi na to bago sa atin kasi nangyayari to every year is 24 hours. Di ba? Last year meron din ganun. So yun, so congratulations at mabuhay ang bayan natin, di ba? So mga gandang Pinay natin dyan, congratulations dahil talaga sa determinasyon na ginagawa nila para sa laban nila. And then ito nga, chika, Chelsea, sabing ganon, magiging representative daw ng Sultan Kudarat sa Miss Universe Philippines. Totoo ba to? To be honest, hindi ko pa alam kasi wala pa naman confirmation. So, naghihintay tayo ng confirmation. Pero ayun nga, umiikot nga ang balita sa social media ngayon na ito nga si Chelsea Fernandez. Chelsea Fernandez ay pwedeng maging representative ng Sultan Kudarat ngayon sa Miss Universe Philippines. So, kung si Chelsea Fernandez talaga to, ang bongga. Pero, sana iniisip din ng mga queens na kung ano ba ang laban nila dito, sino ba ang kalaban nila, kaya ba nila talagang pataubin yung kalaban nila. Pero syempre nandun din siguro tinatry nila yung luck, no? So go ahead and enjoy the pageant. So andyan na silang lahat. Pero mas gusto ko sana na parang hindi kayo sabay-sabay kasi nasasayang, di ba? At saka syempre, pag natalo ka dyan, bumababa yung quality as a queen. So, yon. But good luck kasi parang feeling ko naman kaya namang makakuha ng corona ni Chelsea Fernandez para sa international pageant and then marami naman ditong corona and abangan natin yan. Ngayon pa lang, good luck and congratulations. So, yan. So, para naman sunod natin, chika, sabing ganon. Winwin Marquez still don't consider myself a Latina layers. I want to believe I won Reyna Hispano-Americana because I was loved by Latinas just as much I love them. Kumbaga parang nakita yung puso niya at ayun nga. So parang feeling ko yes. Ganun din yung kay Diamante. Nakita yung puso, nakita yung determinasyon, nakita yung galaw. Agree naman ako. So, yon. And then, ako para sa akin, nagawa niya yung best niya.
at naipakita niya yung kakayahan niya doon sa Reina Hispano-Americana. At ngayon, syempre, susubukan ang galing ni Winwin Marquez dito sa Miss Universe Philippines ngayong taon na to. So, syempre excited ako kung ano yung ipapakita niyang galawan, kung paano siya e-eksena, kung paano siya kakabog, at paano niya patataubin ang mga kalaban niya dito. So, yan! Kaya abangan natin at supportahan natin Winwin Marquez para sa laban niya dito sa Miss Universe Philippines for 2024. Are you excited for her? Kasi ako, yes. So, syempre, comment below kung ano ang chika mo sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yon. So, syempre, maraming salamat sa inyo lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell para more updated kayo. Syempre, sa aking mga chika, sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible, guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you, guys. Thank you.